tulungan mo ko, gusto kong tumakas. I need isang motorsiklo at pag during the hearing, tatakas ako. Kasi gusto ko pang mamatay eh. Kung barilin ako, thank you. Wala nang pag-asa eh. But boy told me, no, I want you out there legally. Nakinig po ako. So, ako po ay namayat. Masyado pong mabigat na balisa ang aking buhay. May isang araw po na umakyat ako sa kubol ko. Meron akong nakitang nakadikit sa dingding. Ito po, dala ko po hanggang ngayon. Ang nakalagay po, huwag mong pakaisipin ang mga bagay o problema na mahirap nang baguhin pa. Mali-mali po ang spelling ha. Hayaang mong tadhana o panahon ang lumutas sa iyong pinoproblema. Makikita mo at magiging masaya ka. Alam po, tinatanong ko kung sino may gawa nito kasi po, uso po sa loob ang pag-VIP ka, meron kang pera, meron kang sariling trustee, yung parang nautus-utusan mo. Yung pong aking trustee is a snatcher. Grade 2 lang ang tinapos. Nung tinanong ko, siya po ang naglagay nito sa dingding. Ako po ay napaluha at parang naramdaman kong meron pa palang nagmamahal sa akin. So ako po ay nagnilay-nilay. I thought of God. Siya ang dapat lapitan kasi hindi ko na kaya eh. Siya ang pag-asa. Ang sabi nga ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatang lubha, at kayo'y papahingain ko. Ako ang daan, ang buhay, at katotohanan. Ang lumapit sa Kanya ay tutulungan at patnubayan. Totoo po yan. Ang kumponsok po ay pagbubuksan. Talaga pong nagpakumbaba ko sa Panginoon natin. Talagang wala na po eh. Panginoon, kailangan kita. Binubuksan ko ang aking puso para maghari ka sa aking buhay. Alam po niyo ang nangyari niyon. Sumigla po ako. At meron pong lumapit sa akin na ako ay magsalita kasi may Bible sharing kami sa loob eh. Magsalita po ako at alam mo sa Bible, nung nasa laya po ako, hindi po ako nagbabasa ng Bible. Dito po, ako po ay nag-research kasi meron kami library at nakapagsalita na po ako ng all about Bible. Kaya po, sabi ko kasi, I prayed, Diyos ko, wag lang ako ma-convict. Patagalin na lang ninyo ako dito sa loob ng kulungan. Gusto ko kayong iserve. Yung po ang nangyari. Nakapagsalita po ako ng Bible, kahit wala po akong kalam-alam. Aywan ko lang po, siguro nang dahil sa Espiritu Santo, ako po ay nagsalita. Alam po nyo, meron pong mga mirakulo o himala ang nangyari sa buhay ko. Unang-una po, yung small note. Ito po, ang sa aking pananaw, ang Panginoon po ang nagsalita. Kasi po, huwag mong pakaisipin. Ina-assure niya ako na liligaya rin ako afterwards. At yung pangalawa po, nakilala ko ang Diyos na tunay. Dahil sa salita ng Diyos, talagang tunay pong nagpapalakas ng loob at sumisigla ang katawan ko. Pangatlo po, ako po ay heavy smoker kahit since I was 18 years old. I stopped smoking ever since up to now. Galit na galit po ako sa sigarilyo. Pang-apat po, hindi po ako pinabayaan. Aking mga anak, ang nanay ko, lalong-lalo na doon sa mabuting taong pangalan po niya ay Boy. Dahil po, sino ba ako para tulungan niya? Nandun po siya periodically, regularly sa kulungan para dalawin ako at bigyan ng lakas. At sinasamahan din po ako sa hearing. Kaya po, yan po ay mga instrumentong ginamit ng Diyos para ako po ay hindi na malumbay. And finally,
na-acquit po ako. Lumaya physically and spiritually. I said spiritually because lumaya po ko sa kadiliman. Naging masigla ang katawan ko, naging masigla ang pakiramdam ko, at bumalik ang pag-asa ng buhay ko. I am the man who was prisoned and was called by God, loved by our Lord, in order for me to be free physically and spiritually from the darkness and life. Sa ngayon, ako po ay masaya, may katahimikan na sa buhay, may trabaho po, nagkaroon po ng kinabukasan, bumalik po ang sigla sa akin. Salamat po sa Diyos at di niya ako pinabayaan. It is these sufferings that challenge me to be what I am now. Ang pag-ibig ng Diyos ay malikhain at magpalaya. He gives humans the opportunity to call on Him and return to Him. If ever He fails, it is because we intently made Him fail by our refusal and to be saved by Him. Alam po nyo, ang mahalaga ay hindi nakaraan. Ang mahalaga ay kung sino ka ngayon o ano ako ngayon. Lastly po, bago po ako nagpunta dito, sinabihan po ako ng Quezon City Jail at mga ibang city jail na sila po ay nakikinig. Ito ay inspirational talk. Ang sabi po ni Lucas 19 and 10, verse 10, sapagkat naparito ang anak ng Diyos upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Kakosa, diyan po sa Quezon City Jail, nandiyan po si Kristo at para iligtas kayo. Dahil mahal ng Diyos ang bawat isa at kailangan natin siyang tularan. Para magawa ito, di lamang pag-ibig ang kailangan, kundi ang kakahiyang unawain ang iba. Kayo rin po, sana unawain po ninyo ang manakakulong. Lahat po yan ay may pag-asa. Pagkat habang inuhusgahan po natin ang kapwa, it will affect our love to them. Maraming salamat po.